Ulit mga kantrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po ulit kayo? Medyo masama po ang panahon ng ating kapaligiran. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe. At ayan po, pa-holiday nga. So mag-ingat po tayo. Kung kayo ay babiyahe, lalong-lalo na sa mga gagamit ng motorsiklo or motorcycle, i-check po ang inyong oil. Basic na basic po yan, lalo na sa mga maglo-long distance. Bago kayo umalis, change oil na ang inyong brake shoe, harap likod. I-check nyo na po ang iyong mga brake pad, harap at likod. Kung kayo ay mga naka-disc brake, ay i-check nyo na po. Ang inyong mga brake cable, ang inyong mga clutch cable, ang inyong mga throttle cable, mga signal lights, ang inyong mga side mirrors ay okay ba? Okay ba ang mga ignition switch? Okay ba ang mga ang mga headlights ninyo, nasa condition ba? Ang battery po ninyo, okay ba? Naka-condition ba lahat? Kasi baka magkaroon kayo ng aberya sa inyong biyahe. Kung ang mga basic na mga pang-maintenance or na mga basic na yan ng inyong mga motorsiklo ay hindi naka-kondisyon. So, i-check po natin yan bago po kayo mag-long distance dahil pa-holiday pa, papista ng patay. So marami sa ating mga kababayan ay uuwi sa kanilang mga probinsya, uuwi sa mga malalayong munisipyo. So i-check nyo po talaga. Unang-una dyan ay ang inyo pong mga oils. At yan po, yung binanggit ko po, yun ang mga pinaka-basic na i-check nyo po bago po kayo mag-long distance. At kasama po dyan, dahil po may isa tayong ka-antrep na nagtanong nga po, ito po kasama din sa i-check nyo dapat mga bearings po ng inyong motor, mga spring ng foot brake, kasi yan po ay makakaabala or baka mauwi pa sa disgrasya kung yung mga yan ay hindi na sa maayos na kondisyon. Kadena, sprocket, yung kadena yan, mamaya biglang maputol yan at kumalang dun sa sprocket kung kayo nakamotor na po. Kung mabilis ang inyong takbo ay siguradong baka matambling kayo, mauna pa kayo sa motorsiklo. Marami na pong nangyari yan. At this year lang or last year lang dito sa aming bayan mismo, yung gulong ninyo, i-check po ninyo. Ang nangyari po kasi noon, yung dito sa amin ay pumutok ang gulong. So pumutok ang gulong sa likuran, nahulog ang angkas, nabagok ang ulo, nasawi po. So ingat po tayo, gulong ng harap, gulong ng likod, interiors, ganun kung kayo po ay maglo-long distance at medyo manipis na ang inyong interior. At kung ang inyong interior ay napagbulkitan na, maglo-long distance kayo, palitan nyo na lang po ng bago para makasigurado kayo na walang magiging aberya at malayo at hindi magkakaroon ng aksidente ang inyong biyahe. Ganun din po sa mga gulong, ipakondisyon nyo na po. Kung manipis, lalo na po nagtatag-ulan kapag talagang pista ng patay, kung manipis na po ay palitan na po yan ng mga bagong gulong kasi syempre kung manipis na, wala ng kapit, madulas na, ay pwede pong disgrasya sa atin or pwedeng sumabog, pumutok. Harap man yan or likod na gulong ay parehong disgrasya po ang abutin. Kung kayo naman ay mga tubeless tires, so kung okay pa naman ang inyong mga gulong, make sure po na magdagdag na po kayo ng mga tire sealants. Yes, bago man or luma, kasi hindi natin alam sa daan na baka matinik, mabutas ang inyong mga tubeless tires. At least kung may sealant ay hindi yan basta-basta kikipis or mafa-flat. Basta't may sealant kasi, as long as kahit pako pa yan, basta't may tire sealant yan, hindi yan mafa-flat hanggat hindi nyo tanggalin yung pako doon or yung nakabutas. Doon lang muna, saka nyo na siya kunin kapag magpapalit na kayo. So make sure na bago kayo bumiyahe, bago man or luma ang inyong gulong, ay magpa-tire sealant. Kung ang inyong mga gulong ay mga naka-tube type at luma na, kung magpapalit kayo ng gulong, palit nyo na rin ang interior kung medyo luma na rin siya para sigurado harap or likod man yan. Kung kayo ay mga naka-tubeless, so palit ay dagdagan na po or lagyan nyo na po ng mga tire sealants or dagdagan. Kung may tire sealants man yan noon, medyo dagdagan nyo na kung talagang palong distance kayo. Kung wala yan, dahil nga umasa kayo na bago, hindi nyo kailangan ng tire sealant, ay pa-tire sealant nyo na po ngayon bago kayo bumiyahe. Pero ang tire sealant po kasi ay paniniguro yan. Yan po ay galawan ng mga
ng mga wais na mga sigurista. Kasi once na mapako ka, hindi ka basta-basta maflatan kasi may tire sealant ang gulong mo. Back up yan siya, reserba kumbaga. So, ipakondisyon po ang mga kable po ninyo. Pag naputol ang clutch cable, halimbawa, meron na palang lamat, ay papalitan nyo na po kasi istorbo po sa biyahe yan. Mahihirapan kayo, hindi kayo makapagmaneho ng maganda kung maputol ang inyong clutch cable. Mas maganda nga kung talagang malayuan ang biyahin nyo, ay magbaon na kayo ng reserbang clutch cable at throttle cable or yung accelerator cable. Dapat nakabaon yan sa inyo. Ngayon, sa mga naglo-long distance, lalo-lalo na sa mga probinsya po, tips ko sa inyo, kapag kayo ay nakamotorsiklo lang at medyo malayo talaga ang papupuntahan ninyo, ay magbaon po kayo ng basic tools sa inyong biyahe. Ano ba ang basic tools? Yan po yung screwdriver, Phillips screw, plies, at saka mga sikwat, panikwat po. Para sa kung sakaling kayo ay maflatan, masiraan, magluko ang karburador, magluko may something ang mga kable, mayroon kayong plies, mayroon kayong screwdriver at flat screw, at reserba po ng interior. Pinaka-tips ko po yun doon sa mga babiyahe sa mga probinsya, yung mga malayuan ng biyahe. Tapos, babiyahe ka ng malayo na wala kang madaan ng mga kabahayan, wala kang madaan ng mga shop. Kahit na nga may mga kabahayan, kung walang shop, 'di ba? Sa mga probinsya, yung between ng mga munisipyo to munisipyo, kung walang mga shop, kahit na may mga kabahayan, wala ka pa rin magagawa o hindi ka pa rin makamove. Pero kung ikaw na rider ka, dapat talaga mayroon ka sa U-box mo panikwat. Mayroon kang reserbang interior, mayroon kang bombang maliit na nakabag, dala-dala mo yan, mayroon kang screwdriver, may flat screw ka at may plies ka. Yan lang naman po ang mga basic na mga dapat na meron ka as motorista sa iyong motorsiklo. At bago ka bumiyahe talaga, ikondisyon ang iyong ang iyong motor, bearing. So, tinatanong nga pala ng ka-antrip natin kung ano daw ang bearing ng kanyang Rusi 100MP. Ang harap po niyan ay 6301, ang likod naman ay 6301 din. Ang sa sprocket side ay 6203. Ang gulong naman niyan, usually 250 sa harap, 275 sa likod. So, bumili na kayo ng extra or magpapalit na kayo ng gulong or bumili na kayo ng extra na interior kung sakaling kayo ay babiyahe. At saka, magdala na rin kayo ng basic tools ninyo. Yun yung binanggit ko kanina na panikwat, screwdriver, flat screw, at saka, anak, nag-vlog ako, mahal ko. At saka bombang maliit. May mga nabibili po na bombang maliit para dala-dala nyo lang sa bag nyo para panigurado. So, medyo masama ang panahon. Of course, helmet, huwag kalimutan ang helmet at ang mga side mirrors para po yung side mirrors, wag nyo pong isipin na kailan may side mirror kasi mahuli ka at mag-helmet dahil baka mahuli ka. Para po sa inyong kaligtasan, ang side mirror napakalaking bagay po nun para doon sa iyong mga sumusunod. Mamaya may sumusunod na pala sa'yo, hindi mo alam, biglaan, may biglang susulpot, kakat sa'yo, at least may side mirror ka for safety protection po yun. At saka yung helmet, pinaka-importante po yun ha, bumiyahe po kayo na may full face helmet, lalo na kung maglo-long distance po kayo. So, yun po. Maraming pong salamat at ingat po kayo sa inyong biyahe bukas dahil maglo-long weekends po tayo dito sa Pilipinas. Maraming pong salamat at yun lang po yung aking ibabahagi sa inyo ngayon. Syempre, shop owner at sigurado bukas bakbakan kasi yan ang trabaho sa shop tuwing may ganyan, may palong weekend holiday or may holiday kasi yun na nga, marami nagpapa-change oil, marami nagpapa-change set, mga kable, mga gulong, ganyan yun siya. Kaya i-share ko po sa inyo. Maraming salamat, paki-like naman ang video kung nagustuhan at paki-share na rin at pa-comment na rin kung mayroon kayong katanungan. Ano na lang din po, pa-subscribe. Bye-bye! Happy weekends and happy long weekends po sa ating lahat.